Huwag kang lumapit sa akin dito. Teka, ma'am. Kumalma po kayo. Anong nangyayari dito? Araw-araw, nilalampasan lang ng mga tao ang mga mahihirap na parang hindi sila nakikita. Hinuhusgahan sila sa kanilang damit, sa kanilang sapatos, sa kanilang mga pagod na mukha. Ngunit isang mapagmataas na babae ang nagkamali, ng malaki, nang sampalin niya ang isang matandang lalaki sa publiko. Kinukutya ito, dahil sa pagiging mas mababa sa kanya. Hindi niya tinanong ang kwento nito. Hindi siya tumingin sa kabila ng luma nitong kasuotan. Ngunit isang tahimik na hapon, isang bagay na nakakagulat ang nangyari. Isang pribadong jet ang huminto sa mismong tapat ng kanyang engagement party, at ang buong buhay niya ay nagbago sa paraang hindi niya inaasahan. Sino nga ba talaga ang matandang yon? Umupo ka at alamin, habang sinusuri natin ang nakaantig na kwentong ito. Sa puso ng Metro Manila, kung saan magkatabi ang mayaman at mahirap, nakakapasong ang sikat ng araw. Maingay ang busina ng mga sasakyan sa mga abalang kalsada. Ang mga motorsiklo ay sumisingit sa trapiko. Ang mga tao ay nagsisigawan, nagtatawanan, at nagmamadali mula sa isang lugar patungo sa iba. Sa labas ng Green Dot Mall sa Makati, siksikan ng mga tao. May mga babaeng may dalang shopping bags, mga lalaking kausap ang kanilang mga telepono, mga batang tumatakbo sa pagitan ng mga matatanda, naglalaro, at nagtatawanan. Ngunit biglang tumigil ang lahat. Isang matalas na tunog ang pumunit sa ingay. Pak! Umalingaw-ngawang tunog sa buong parking lot na parang kulob. Lahat ay napalingon. Isang babae ang nakatayo sa gitna ng mga tao, nakataas pa rin ang kanyang kamay. Maganda siya, mga 30 taong gulang, may makinis na balat, at mahabang rebonded na buhok na abot sa kanyang likod. Nakasuot siya ng isang eleganteng navy blue pantsuit na bumagay sa kanyang perpektong hubog. Kumikinang ang mga gintong alahas sa kanyang pulso at leg. Ang kanyang makeup ay walang mali. Ang kanyang high heels ay galing sa isang sikat na designer. Lahat sa kanya ay sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. Ang pangalan niya ay Isabel. Sa harap niya ay nakatayo ang isang matandang lalaki. Mukha siyang nasa mga 60 taong gulang. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng mga taon ng paghihirap at pagtitiis. Ang kanyang polo shirt ay kupas at luma. Ang kanyang pantalon ay may maliliit na punit sa tuhod. Ang kanyang tsinelas ay luma at may mga bitak. Ang kanyang buhok ay puti na at hindi suklay. Namumula ang kanyang pisngi kung saan siya tinamaan. Ang kapal ng mukha mo, sigaw ni Isabel. Matalas at galit ang kanyang boses. Ang kapal ng mukha mong titigan ako ng ganyan, dahang kumurap ang matanda. Naguguluhan ang kanyang mga mata. Malumanay ang kanyang boses. Ma'am, hindi ko po kayo tinititigan. Naglalakad lang po ako. Pinapangako ko po, hindi ko gagawin ang ganoong bagay. Sinungaling. Idinura ni Isabel ang salita na parang lason. Nakita kita ng sarili kong mga mata. Sinusundan mo ako. Tinitingnan mo ako ng mga marurumi mong mata. Dahang umiling ang matanda. Hindi po, ma'am. Maniwala po kayo sa akin. Hindi ko kayo babastusin. Kasing, edad niyo lang po ang anak kong babae. Nagkataon lang po na pareho tayo ng direksyon. Iyon lang po. Nagsimulang magkumpol ang mga tao sa kanilang paligid. Itinigil ng mga tao ang kanilang ginagawa. Ang ilan ay kinuha ang kanilang mga telepono para mag-record, habang ang iba ay nagbubulungan. Tumawa si Isabel, ngunit walang saya rito. Malamig at mapanuyang tawa. Anak mo, sabi niya, habang sinusuri siya mula ulo hanggang paa na may pandidiri. Tingnan mo nga ang sarili mo. Tingnan mo ang marumi mong damit, ang punit mong tsinelas.
Hindi mo nga kayang alagaan ang sarili mo. Tapos may anak ka pang pinagsasabi. Lumalapit siya. Itinuturo ang kanyang daliring may manicure sa dibdib ng matanda. Nandidiri ako sa mga taong tulad mo. Patuloy niya. Akala ninyong mga mahihirap na lalaki, pwede ninyong gawin ang kahit anong gusto nyo. Akala ninyo pwede kayong tumingin sa mga babaeng tulad ko at walang mangyayari. Akala ninyo, dahil matanda na kayo, inosente na kayo. Isang binatang lalaki, mula sa mga tao, ang lumapit. Malapit lang siya nang magsimula ang lahat. Ma'am, pakiusap po, magalang niyang sabi. Walang ginagawang masama ang mama. Nandito po ako, nakita ko ang lahat. Naglalakad lang po siya sa likuran ninyo. Wala po siyang pakialam. Hinarap siya ni Isabel na may apoy sa mga mata. Sino nang humingi ng opinyon mo? Sigaw niya. Atay mo ba siya? Huwag kang makialam dito. Isang matandang babae rin ang nagsalita. Ama ang binata. Iha. Nanonood din ako. Hindi ka ginugulo ng matandang yan. Ngunit hindi nakikinig si Isabel. Nasaktan ng kanyang amor proprio, kumukulo ang kanyang galit. Pinagtatanggol ninyo siyang lahat dahil matanda siya, malakas niyang sabi, habang tinitingnan ng mga tao. Pero alam ko ang nakita ko, at hindi ko hahayaang bastusin ako ng kahit sinong lalaki, gaano man siya katanda. Pumaling siya muli sa matanda, na tahimik na nakatayo, at bahagyang nakayuko. Pare, pareho lang kayong mga mahihirap, patuloy niya. Wala kayong pera, wala kayong kwenta, at akala ninyo pwede ninyong galawin ang buhay ng mga taong tulad ko. Tumingin ang matanda sa kanya. Malungkot, ngunit kalmado ang kanyang mga mata. Ma'am, hindi ko po kayo hinawakan. Naglalakad lang po ako. Huwag kang magsinungaling, sigaw ni Isabel. Masyado kang malapit sa akin. Ang kapal ng mukha mong maglakad ng ganoon kalapit sa isang babaeng tulad ko. Kilala mo ba ako? Alam mo ba kung magkano ako? Kinuha niya ang kanyang designer handbag at itinaas ito. Itong bag ko, mas mahal pa sa kikitain mo sa 10 taon, sabi niya na may malupit na ngiti. Kaya, huwag kang tumayo diyan at magkunwaring inosente ka. Lumugar ka sa lugar mo. Ang ilang tao sa umpukan ay umiling sa pagkadismaya. Ang iba ay tumingin sa matanda na may awa. Isang security guard mula sa mall ang lumapit. Okay lang po ba ang lahat? Hinarap siya ni Isabel. Hinaras ako ng lalaking to, pero naayos ko na. Alam na niya ngayon na huwag akong binabangga. Tumingin ang CQ sa matanda. Sir, kailangan niyo po ba ng tulong? Dahang umiling ang matanda. Hindi. Okay lang ako. Salamat. Tiningnan siya ni Isabel sa huling pagkakataon na may purong pandidiri. Sa susunod, tingnan mo ang dinadaanan mo at itago mo yang mga marurumi mong mata. Ikinawag niya ang kanyang buhok at naglakad patungo sa parking lot. Hinihintay na siya ng kanyang driver sa tabi ng isang makintab na itim na Land Cruiser. Mabilis nitong binuksan ang pinto para sa kanya. Pumasok si Isabel nang hindi lumilingon. Isinara ang pinto, umugong ang makina, at sa loob ng ilang segundo, umarurot paalis ang sasakyan. Iwan ng alikabok. Dahang naghiwalay ang mga tao. Ang ilan ay umalis na umiiling. Ang iba ay nanatili pa ng ilang sandali, nakatingin sa matanda. Isang mabait na babae ang lumapit sa kanya. Ay, okay lang po ba kayo? Tumango ang matanda. Oo, Aneng. Ayos lang ako. Napakabastos ng babaeng yon, sabi ng isa pa. Hindi ka dapat niya trinato ng ganoon. Pahagyang ngumiti ang matanda. Okay lang.
Sanay na ako. Ngunit pagod ang kanyang boses. Umagsak ang kanyang mga balikat. Dahan siyang naglakad sa gilid ng daan at umupo sa bangketa. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa tuhod at tumitig sa lupa. Ang kanyang mukha ay walang galit, anging kalungkutan. Dinaanan siya ng mga tao. Ang ilan ay sumusulyap na may awa. Ang iba ay hindi man lang tumitingin. Walang nakakakilala sa kanya. Walang nakakaalam ng katotohanan. Walang nakakaalam na ang buhay niya ay hindi tulad ng inaakala. At walang nakakaalam na ang babaeng sumampal sa kanya ay malapit ng harapin ng isang pagkabigla na hindi niya malilimutan. Makalipas ang 30 minuto, pumasok ang Land Cruiser ni Isabel sa driveway ng isang malaking modernong bahay sa Fords Park. Matataas ang mga gate na gawa sa itim na bakal. Puti at cream ang pintura ng mga pader. Isang maliit na fountain ang nasa gitna ng hardin. May mga bulaklak sa gilid ng daanan. Lahat tungkol sa bahay ay sumisigaw ng kayamanan. Umaba si Isabel sa sasakyan. Nag-click ang kanyang takong sa batong daanan habang naglalakad siya patungo sa pintuan. Ang kanyang driver ay sumusunod, bitbit ang kanyang mga pinamili. Itinulak niya ang pinto at pumasok. Malamig ang hangin mula sa aircon. Makintab ang sahig na gawa sa marmol. Mga mamahaling painting ang nakasabit sa dingding. Isabel, nakabalik ka na. Isang malumanay na boses ang tumawag mula sa sala. Ito ang kanyang ina, si Aling Helen. Nasa mga 50s na siya. Isang magandang babae na may mabait na mga mata at malambot na ngiti. Nakasuot siya ng isang simpleng blusa at pantalon. Ang kanyang buhok ay nakapusod. Malayo ang itsura niya sa kanyang anak. Si Aling Helen ay palaging mapagkumbaba. Naniniwala siya sa kabaitan, respeto at pagtulong sa kapwa. Ngunit lumaki ang kanyang anak na iba. Mahal ni Isabel ang pera, estado at kapangyarihan. Opo, ma, sagot ni Isabel. Ibinagsak ang kanyang handbag sa leather na sofa. Tumayo si Aling Helen at lumapit. Kamusta ang araw mo, anak? Nahanap mo ba ang hinahanap mo sa mall? Umuntong, hininga si Isabel at tinanggal ang kanyang takong. Okay naman po ang shopping, ma. Pero may nangyaring nakakainis. Umupo ang kanyang ina, puno ng aalala ang mukha. Anong nangyari? Iminagayway ni Isabel ang kanyang kamay. May isang maruming, matandang lalaki na sumusunod sa akin. Tinititigan niya ako ng mga pangit niyang mata. Kinailangan kong turuan siya ng leksyon. Nagbago ang mukha ni Aling Helen. Nawala ang kanyang ngiti. Isabel, anong ibig mong sabihin na tinuruan mo siya ng leksyon? Sinampal ko siya. Kaswal na sabi ni Isabel na parang panahon lang ang pinag-uusapan. Doon mismo, sa harap ng lahat. Kailangan niyang malaman na hindi niya ako pwedeng bastusin. Nanlaki ang mga mata ng kanyang ina sa gulat. Sinampal mo ang isang matandang lalaki, Isabel. Opo, ma. At deserve niya yon. Mahirap siya, marumi, at walang modo. Umiling si Aling Helen, puno ng sakit ang kanyang mga mata. Anak, ano na nang nangyari sa'yo? Hindi ganyan ang pagpapalaki ko sa'yo. Hindi mo pwedeng tratuhin ang mga tao ng ganyan. Umirat si Isabel. Ma, please, wag niyo na po akong sermonan. Wala siyang kwenta. Malamang, pulubi lang yon. Ang mga taong tulad niya, kailangang matuto ng respeto. Respeto? Ulit ng kanyang ina, bahagyang tumaas ang boses. Ikaw ang nagsasalita ng respeto, Isabel. Ang matandang yon ay ama ng isang tao. Asawa ng isang tao. May damdamin siya, may kwento siya. Hindi mo alam
kung ano ang mga pinagdaanan niya sa buhay. Tumayo si Isabel, halata ang iritasyon sa mukha. Ma, alam kong mabuti ang intensyon niyo, pero hindi ko kailangan ng lecture ngayon. Ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Hindi, mariing sabi ni Aling Helen. Hindi mo kailangang sampalin siya. Pinili mong gawin yon, at mali ang pagpiling yon. Lumapit siya sa kanyang anak, at ipinatong ang kamay sa balikat nito. Anak, makinig ka. Ang pera ay hindi nagpapabuti sa iyo kaysa sa iba. Ang yaman mo ay hindi nagbibigay sa iyo ng karapatang maliitin ang kapwa. Ang matandang yon ay maaring mahirap na yon, pero bukas, maaring iangat siya ng Diyos. At ikaw, sa lahat ng pera mo, ay maaring bumagsak. Umiwas si Isabel. Ma, masyado kayong aalala. Hindi mangyayari yan sa akin. Matalino ako, matagumpay ako. Alam ko kung paano protektahan ang sarili ko. Umuntong, hininga ng malalim si Aling Helen. Ang pagiging mayabang ay laging nauuwi sa pagbagsak. Isabel, ipinagdarasal kong matutunan mo ang leksyon na ito bago pa mahuli ang lahat. Kinuha ni Isabel ang kanyang handbag. Ma, pagod na ako. Aakyat na ako para magpahinga. Tumalikod siya at naglakad patungo sa hagdanan. Umalingaw-ngaw ang kanyang mga yapak sa tahimik na bahay. Naiwang isa si Aling Helen sa sala. Tumingala siya sa kisang at bumulong ng isang tahimik na panalangin. Panginoon, sana po ay palambutin niyo ang puso ng aking anak. Turuan niyo po siyang mahalin ng tao, hindi lang ang pera. Dahan siyang umupo, mabigat ang puso sa aalala. Sa kabilang panig ng Metro Manila, malayo sa ingay at gulo ng sentro, isang malaking mansyon ang nakatayo. Napapaligiran ito ng matataas na pader, matatangkad na puno, at mga security camera. Gawa sa solidong bakal, ang mga gate. Mga gwardiya ang nakatayo sa bawat pasukan. Sa loob ng mansyon, perpekto ang lahat. Ang sahig ay pinakintab na marmol, ang mga muebles ay imported, at mga kristal na chandelier ang nakasabit sa kisan. Ang mga dingding ay pinalamutian ng mga mamahaling sining. Sa malawak na sala, isang binata ang nakaupo sa isang leather na sofa. Nakasuot siya ng simpleng puting shirt at itim na pantalon. Guwapo ang kanyang mukha, may matikas na mga tampok at kalmadong mga mata. Ang pangalan niya ay Miguel. Siya ay 32 gulang. Si Miguel ay isang bilyonaryo. Ari siya ng isang matagumpay na tech company na nag-operate sa buong Southeast Asia. Mayroon siyang pera, kapangyarihan, at impluwensya. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang yaman, may hinahanap pa rin siyang mahalaga, pag-ibig. Tunay na pag-ibig. Hindi ang uri ng pag-ibig na dahil sa pera, kundi ang uri na nagmumula sa puso. Scroll siya sa kanyang telepono, nagbabasa ng mga email at business report. Nakatuon ang kanyang isip. Seryoso ang kanyang mukha. Biglang bumukas ang pintuan. Tumingala si Miguel. Isang matandang lalaki ang pumasok. Mukha siyang pagod. Ang kanyang damit ay luma at sira, at ang kanyang tsinelas ay may mga bitak. Ngunit sa sandaling tumuntong siya sa loob ng mansyon, bahagyang tumuwid ang kanyang postura. Lumangbot ang kanyang mga mata. Ito ang parehong lalaki na sinampal ni Isabel kanina. Ang pangalan niya ay Mang Ricardo, at siya ang ama ni Miguel. Agad na tumayo si Miguel. Pa, lumabas na naman po kayo ngayon. Dahang tumango si Mang Ricardo, abang umuupo sa sofa. Oh, anak. Lumabas ako. Umiling si Miguel.
halata ang pagkadismaya. Pa, ilang beses ko na pong sinabi sa inyo, hindi nyo na kailangang gawin to. Hindi nyo na kailangang lumabas diyan at magdusa ng ganito. Nasa atin na ang lahat. Hindi nyo na kailangang maglakad sa mga kalye na nakabihis na parang mahirap. Tumingin si Mang Ricardo sa kanyang anak na may pagod, ngunit determinadong mga mata. Miguel, umupo ka. May ipapaliwanag ako sa iyo. Tahang umupo si Miguel. Naghihintay. Naaalala mo ba ang nanay mo? Anong ni Mang Ricardo? Naging seryoso ang mukha ni Miguel. Opo, pa. Naaalala ko siya. Tumango si Mang Ricardo. Magandang babae ang nanay mo. Minahal ko siya ng buong puso. Pero, hindi niya ako minahal. Pera, ang mahal niya. Uminto siya. Malayo ang tingin na parang inaalala ang masasakit na nakaraan. Noong nakilala ko siya, mahirap ako. Nagpupumilit akong mabuhay. Pero sabi niya, mahal niya ako. Sabi niya, hindi mahalaga ang pera. Sabi niya, bubuo kami ng buhay na magkasama. Ahimik na nakikinig si Miguel. Pero noong humirap ang mga bagay, patuloy ni Mang Ricardo, iniwan niya tayo. Sabi niya, wala raw akong mararating. Sabi niya, karapat, dapat daw siya sa mas magandang buhay. Kinuha niya ang lahat at umalis. Iniwan ka niya. Iniwan niya ako. Wala siyang pakialam. Nagtiim ang bagang ni Miguel. Naalala niya ang sakit ng paglaki ng walang ina. Nagtrabaho ako ng husto pagkatapos noon, sabi ni Mang Ricardo. Itinayo ko ang imperyong ito para sa'yo. Siniguro kong hindi ka magdudusa tulad ko. Pero may natutunan din akong mahalaga, anak. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Miguel. Natutunan kong maraming tao ang pera lang ang mahal. Hindi nila mahal ang tao. Mahal nila kung ano ang maibibigay ng tao. At ayokong mangyari yan sa'yo. Ayokong magpakasal ka sa isang babaeng yaman mo lang ang mahal. Umuntong hininga si Miguel. Pa, naiintindihan ko po ang takot niyo. Pero hindi lahat ng babae ay tulad ni Mama. Totoo yan, ayon ni Mang Ricardo. Pero paano mo malalaman kung sino ang totoo at sino ang peke? Paano mo malalaman kung mahal ka ng isang babae o mahal lang niya ang pera mo? Lumapit siya. Kaya ako lumalabas doon, anak. Nagpapanggap akong mahirap. Naglalakad ako sa mga kalye. Nagmamasid ako. Sinusubukan ko sila. Tinitingnan ko kung paano tratuhin ng mga tao ang mahihirap. Dahil kung ang isang babae ay kayang rumespeto sa isang mahirap, kung kaya niyang magpakita ng kabaitan sa isang taong wala, sulit siyang makilala. Pero kung minamaliit niya ang mahihirap, kung tinatrato niya sila na parang basura, hindi siya ang tamang babae para sa'yo. Ahimik. Sandali si Miguel. Naiintindihan niya ang sakit ng kanyang ama. Naiintindihan niya ang takot nito. Malumanay na sabi ni Miguel. Pinapahalagahan ko po ang ginagawa ninyo, pero inilalagay niyo ang sarili niyo sa panganib. Paano kung may mangyari sa inyo doon? Pahagyang ngumiti si Mang Ricardo. Iingat ako, anak. May mga security. Akong nagbabantay mula sa malayo. Palagi silang nandiyan, kahit walang nakakakita. Dahan siyang tumayo. Isang araw, malambing niyang sabi, mahahanap ko ang tamang babae para sa'yo. At kapag nahanap ko siya, malalaman kong dalisay ang puso niya. Naglakad siya patungo sa hagdanan. Pinanood ni Miguel ang kanyang ama na mawala sa itaas. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal at pag-aalala, ngunit wala na siyang sinabi. Lumipas ang 2 linggo. Nagpatuloy ang buhay.
Si Isabel ay nagtrabaho sa kanyang negosyo ng cosmetics. Si Miguel ay pinamahalaan ng kanyang tech company. At si Mang Ricardo ay nagpatuloy sa kanyang lihim na misyon. Naglalakad sa mga kali na nagpapanggap. Naghahanap ng isang babaeng may mabuting puso para sa kanyang anak. Isang hapon, dumating ang isang imbitasyon. Ito ay para sa pinakamalaking gala event ng taon, ang taunang Manila Tycoons Ball. Bawat mayamang pamilya sa lungsod ay naroroon. Mga negosyante, politiko, celebrity, at socialite. Ito ang event ng season. Natanggap ni Isabel ang kanyang imbitasyon at napasigaw sa tuwa. Agad niyang tinawagan ng kanyang stylist, makeup artist, at hairdresser. Gusto niyang maging perpekto. Gusto niyang maging pinakamagandang babae sa gala. Gumugol siya ng maraming oras sa pagpili ng perpektong damit. Sa wakas, pinili niya ang isang napakagandang pulang terno gown na may gintong Buddha. Mahaba, elegante, at mamahalin. Ipinareha niya ito sa mga gintong alahas at designer heels. Ang kanyang ina, si Aling Helen, ay pumili ng isang simple, ngunit eleganteng asul na damit. Wala siyang pakialam sa pagpapasikat, gusto niya lang magmukhang disente. Sa gabi ng gala, sabay silang dumating sa venue. Ito ay ang Peninsula Manila, ang marangyang hotel sa lungsod. Ang pasukan ay pinalamutian ng mga ilaw. Isang red carpet ang nakalatag mula sa parking lot hanggang sa pintuan. Ang mga photographer ay nasa magkabilang panig, kumikislap ang mga kamera. Lumabas si Isabel sa kotse na parang isang reyna. Ngumiti siya at kumaway sa mga kamera. Nag-pose siya para sa mga larawan. Gusto niya ang atensyon. Ang kanyang ina ay sumunod ng tahimik sa likuran, mapagkumbaba at kalmado. Sa loob ng Grand Ballroom, nakamamangha ang eksena. Mga kristal na chandelier ang nakasabit sa mataas na kisan. Ang mga bilog na mesa ay natatakpan ng puting tela at gintong dekorasyon. Isang live band ang tumutugtog ng malambing na musika sa sulok. Ang mga waiter ay gumagalaw ng maayos sa gitna ng mga tao, may dalang mga tray ng inumin at pampagana. Naglakad si Isabel sa silid na taas noo. Pinati niya ang mga taong kilala niya. Malakas siyang tumawa. Nakipaglandian siya. Siniguro niyang nakikita siya ng lahat. Sa kabilang panig ng lungsod, nakatayo si Miguel sa harap ng salamin. Inaayos ang kanyang itim na tuxedo. Mukha siyang matikas at guwapo. Ang kanyang ama ay nakatayo sa tabi niya. Nakasuot din ng isang itim na suit. Ngunit ngayong gabi, si Mang Ricardo ay hindi mukhang mahirap. Mukha siyang hari. Mamahalin ang kanyang suit, makintab ang kanyang sapatos, at maayos ang kanyang buhok. Mukha siyang makapangyarihan at marangal. Ngayon, siya si Don Ricardo. Handa na po ba kayo pa? Anong ni Miguel? Tumango si Don Ricardo. Oo, anak. Tara, na. Lumabas sila patungo sa isang makintab na itim na Mercedes-Benz. Pinuksan ng driver ang mga pinto para sa kanila. Pumasok sila at nagmaneho patungo sa gala. Pagdating nila sa Peninsula Manila, binuksan ng mga security guard ang kanilang mga pinto. Kumislap ang mga kamera. Napalingon ang mga tao. Pumasok si Miguel at ang kanyang ama na may kalmadong kumpiyansa. Sa loob ng ballroom, binati sila ng mga bisita ng may respeto. Nakipagkamay ang mga business partner kay Miguel. Ngumiti at tumango ang mga politiko kay Don Ricardo. Ngunit si Don Ricardo ay hindi nakatuon sa mga pagbati. Pinagmasdan ng kanyang mga mata ang buong silid, maingat na naghahanap. At pagkatapos ay nakita niya siya, si Isabel. Nakatayo siya malapit
Sa gazebo, may hawak na isang baso ng champagne. Kinakausap niya ang isang batang waiter, malakas at matalas ang kanyang boses. Sabi ko sparkling water, hindi still water. Sigaw niya sa waiter. Tingi ka ba? Hindi mo ba naiintindihan ng simpleng English? Yumuko ang batang waiter. Pasensya na po, ma'am. Kukunin ko po agad. Dapat lang, malamig na sabi ni Isabel. At bilisan mo. Wala akong buong gabi. Naningkit ang mga mata ni Don Ricardo. Nagtiim ang kanyang bagang. Nakilala niya agad ito. Ito ang parehong babae na sumampal sa kanya sa labas ng mall. Wala siyang sinabi, ngunit pinanood niya itong mabuti. Mamaya, habang tumutugtog ang banda at nagsasayawan ng mga tao, nakita ni Isabel si Miguel sa kabilang panig ng silid. Nagriwanag ang kanyang mga mata na parang mga paputok. Nakilala na niya ito ng ilang beses sa iba't ibang event. Alam niyang mayaman ito. Alam niyang single ito. At gusto niya ito. Inayos niya ang kanyang damit, inayos ang kanyang buhok, at lumapit dito na may isang maliwanag na peking ngiti. Miguel, malabing niyang tawag. Lumingon si Miguel. Isabel, magandang gabi. Magandang gabi, sabi niya, malambot at banayad ang boses. Ang tagal na rin nating hindi nag-uusap. Kamusta ka na? Mabuti naman, magalang na sagot ni Miguel. Ikaw? Wonderful, sabi niya, bahagyang lumapit. Alam mo, iniisip kita. Tinaasan siya ng kilay ni Miguel. Alaga ba? Oo, sabi ni Isabel, hinawakan ang braso nito. Sa tingin ko, dapat tayong mas maglaan ng oras na magkasama. Pakiramdam ko, marami tayong pagkakatulad. Magalang nang ngumiti si Miguel, ngunit hindi sumagot. Nag-usap pa sila ng ilang minuto. Tumawa si Isabel sa lahat ng sinabi ni Miguel. Pinuri niya ito. Nagpakit siya. Inanap niya ang papel ng isang matamis at inosenteng babae ng perpekto. Mula sa kabilang panig ng silid, pinanood ni Don Ricardo ang interaksyon. Pumigat ang kanyang puso. Alam niya ang ginagawa nito. Alam niyang nagpapanggap ito. Nang matapos ang gabi, nagsimulang umalis ang mga bisita. Naglakad si Miguel at ang kanyang ama patungo sa kanilang kotse. Pauwi, ahimik na nakaupo si Don Ricardo. Sinulyapan siya ni Miguel. Pa, tahimik po kayo buong gabi. May problema po ba? Lumingon si Don Ricardo sa kanyang anak. Miguel, sino yung babaeng kausap mo sa gala? Si Isabel po. Anong ni Miguel? Nagkakilala na po kami ng ilang beses sa ibang party. Negosyante siya. Ari ng isang cosmetics company. Mukhang interesado siya sa akin. Dahang tumango si Don Ricardo. Ah, ganoon ba? Bakit po ninyo naitanong? Sabi ni Miguel. Ingat ka lang, anak, sagot ni Don Ricardo. Maraming tao ang magaling magpanggap. Ngumingiti sa harap mo, pero madilim ang kanilang puso. Ngumiti si Miguel. Pa, masyado po kayong aalala. Kaya ko pong alagaan ang sarili ko. Ngunit hindi ngumiti pabalik si Don Ricardo. Nakatitig lang siya sa labas ng bintana sa madilim na gabi. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang date sina Isabel at Miguel. Araw siyang tumatawag. Nagpapadala siya ng matatamis na text message. Inanyayahan niya itong mananghalian sa mga mamahaling restaurant. Nasiyahan si Miguel sa kanyang kumpanya. Maganda siya, matalino, at napapatawa siya nito. Isang hapon,
Inanyayahan siya ni Miguel sa kanyang bahay. Isabel, gusto kong makilala mo ang tatay ko, sabi niya. Tumibok ng mabilis ang puso ni Isabel sa tuwa. Gusto ko siyang makilala. Nagmaneho sila papunta sa mansyon. Pagdating nila, nakaupo si Don Ricardo sa sala, nagbabasa ng dyaryo. Pa, si Isabel po, sabi ni Miguel na may ngiti. Lumapit si Isabel nang may glasya. Nakasuot siya ng malambot na ngiti at ang kanyang boses ay kasing tamis ng pulot. Magandang hapon po, sir. Isang malaking karangalan po na makilala kayo, sabi niya, imuko nang may paggalang. Tumingin si Don Ricardo sa kanya. Maingat niyang pinag-aralan ang mukha nito. Hindi siya nito nakilala. Wala itong ideya na siya ang parehong lalaki na sinampal nito sa labas ng mall. Magandang hapon, kalmado niyang sagot. Umupo si Isabel at magalang na nagsalita. Pinuri niya ang magandang bahay. Pinuri niya ang mga muebles. Mahinang tumawa sa mga biro ni Miguel. Tinawag niyang Sir si Don Ricardo sa bawat pangungusap. Ngunit nakita ni Don Ricardo ang lahat. Nakita niya ang peking ngiti, ang matatamis na salita, ang pag-arte. Pagkatapos ng isang oras, tumayo si Isabel para umalis. Maraming salamat po sa pagtanggap niyo sa akin sa inyong tahanan, sir. Matamis niyang sabi. Sana po magkita tayo ulit. Tumango si Don Ricardo, ngunit walang sinabi. Pagkaalis niya, lumingon si Miguel sa kanyang ama na may pag-asa. Ano po sa tingin niyo pa? Pinili ni Don Ricardo ang kanyang mga salita. Magalang siya. Pero, tanong ni Miguel, naramdaman ang pag-aalinlangan. Pero hindi ako nagtitiwala sa kanya, mariing sabi ng kanyang ama. Anak, pakiusap, ingat ka sa babaeng yan. Sa tingin ko, hindi siya ang taong pinapakita niya. Kumunot ang noo ni Miguel. Pa, paranoid po kayo. Hindi niyo pa nga po siya kilala. Mas marami akong alam kaysa sa inaakala mo, sagot ni Don Ricardo. Pumuntong, hininga si Miguel sa pagkadismaya. Pa, naiintindihan kong gusto niyo akong protektahan, pero hindi niyo ako pwedeng ilayo sa bawat babaeng makikilala ko. Hindi na po ako bata. Alam kong hindi ka na bata, malumanay na sabi ng kanyang ama. Pero ama mo pa rin ako, at palagi kitang poprotektahan, gusto mo man o hindi. Umiling si Miguel, at lumabas ng silid. Naiwan si Don Ricardo na isa sa katahimikan. Nababagabag ang kanyang puso. Alam niya kung ano ang susunod niyang gagawin. Makalipas ang ilang araw, isinuot muli ni Don Ricardo ang kanyang mga lumang damit. Ang kupas na polo, ang punit na pantalon, ang sirang tsinelas. Tahimik siyang umalis ng mansyon at pumunta sa isang maliit na cafe sa kabilang panig ng lungsod. Umupo siya sa isang mesa sa sulok malapit sa bintana at umorder ng isang tasa ng sa. At naghintay siya. Makalipas ang 20 minuto, pumasok si Isabel sa cafe. Makikipagkita siya sa isang kaibigan. Nakasuot siya ng designer, sunglasses at may dalang mamahaling handbag. Hindi niya napansin ang matandang lalaki sa sulok. Tahimik siyang pinanood ni Don Ricardo. Umupo siya sa isang mesa at umorder. Malakas siyang nakipag-usap sa telepono. Tumawa. Selfie. Ilang minuto pa, dinala ng waiter ang kanyang order. Keto na po ang pagkain niyo, ma'am, magalang na sabi ng waiter. Tiningnan ni Isabel ang plato at kumunot ang noo. Bakit ang tagal? Paumanhin po, ma'am. Naging abala po ang kusina ngayon. Abala. Sigaw ni Isabel. Wala akong pakialam kung abala ang kusina. Halos 30 minuto na akong nakaupo dito.
Hindi to katanggap. Anggap. Yumuko ang waiter. Pasensya na po talaga, ma'am. Hindi na aayos ng pasensya mo ang kahit ano. Masakit niyang sabi. Ang babagal ninyong kumilos, mga walang silbi. Kilala niyo ba kung sino ako? Kaya kong bilhin ang buong cafe na to kung gugustuhin ko. Walang sinabi, ang waiter. Ahimik lang siyang umalis. Tumigas ang mga mata ni Don Ricardo. Sapat na ang nakita niya. Kinumpirma nito ang kanyang pinakamatinding takot. Tumayo siya, iwan ng pera sa mesa, at lumabas ng cafe. Nang gabing iyon, kinausap niya si Miguel, sa sala. Anak, seryoso niyang sabi, may kailangan akong sabihin sa iyong napakahalaga. Tumingin si Miguel, mula sa kanyang laptop. Ano po yun, pa? Ang babaeng yon, si Isabel. Hindi siya mabuting tao. Isinara ni Miguel ang kanyang laptop, at bumuntong, hininga. Pa, please, wag na naman po ito. Makinig ka sa akin, mariing sabi ng kanyang ama. Pinagmamasdan ko siya. Sinubukan ko siya. Bastos siya, malupit. Masama ang trato niya sa mga tao. Wala siyang respeto sa sinumang sa tingin niya ay mas mababa sa kanya. Pera at estado lang ang mahalaga sa kanya. Tumayo si Miguel, halata ang pagkadismaya. Pa, bakit po niyo ginagawa to? Ayaw niyo po ba akong maging masaya? Gusto kong maging masaya ka, sabi ni Don Ricardo, bahagyang tumaas ang boses. Pero hindi sa isang tulad niya. Sisirain ka niya, anak. Pera mo lang ang mamahalin niya, hindi ikaw. Hindi po kayo patas, sabi ni Miguel. Hindi niyo pa nga po siya kilala. Hinuhusgahan niyo siya nang hindi binibigyan ng pagkakataon. Mas marami akong alam kaysa sa inaakala mo, sagot ng kanyang ama. Ngunit tumanggi si Miguel na makinig. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at lumabas ng bahay. Naiwan si Don Ricardo na isa sa tahimik na sala. Mabigat ang kanyang puso, ngunit buo na ang kanyang desisyon. Alam na niya kung ano mismo ang kailangan niyang gawin. Makalipas ang 3 linggo, inihayag ang balita. Opisyal ng engaged sina Miguel at Isabel. Mabilis na kumalat ang balita sa social media. Pinati sila ng mga kaibigan, nagdiwang ang mga pamilya. Inawa ang mga plano para sa isang engranding engagement party. Tuwa si Isabel. Nag-post siya ng mga larawan sa Instagram, Facebook, at Twitter. Tinawagan niya ang lahat ng kanyang mga kaibigan at ipinagmalaki ang pagpapakasal sa isang bilyonaryo. Pinalak niya ang bawat detalye ng event. Masaya si Aling Helen para sa kanyang anak, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi siya mapakali. May mali. Ang engagement party ay gaganapin sa Peninsula, Manila, ang parehong maranyang venue kung saan ginanap ang gala. Walang tinipid. Ang ballroom ay pinalamutian ng libong puting rosas. Kumikinang ang mga kristal na chandelier. Isang live band ang kinuha. Ang listahan ng mga bisita ay may higit sa 200 katao. Sa araw ng engagement, abala ang hotel. Tumating ang mga bisita, sakay ng mamahaling sasakyan. Ang mga babae ay nakasuot ng designer gowns, ang mga lalaki ay naka-tailored suits. Kumislap ang mga kamera. Tumugtog ang musika. Mukhang prinsesa, si Isabel. Nakasuot siya ng isang napakagandang pastel-colored gown na may silver embroidery. Ang kanyang makeup ay perpekto. Ang kanyang buhok ay naka-ayos. Suot niya ang mga diamanteng alahas na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Nakatayo si Miguel sa tabi niya. Suot ang isang matikas na navy blue suit. Mukha siyang guwapo at proud. Nakatayo si Don Ricardo, malapit sa pasukan.
Tahimik na pinagmamasdan ng lahat. Kalmado ang kanyang mukha, ngunit matalas ang kanyang mga mata. Lahat ay tila perpekto. Lahat ay nakangiti. Masaya ang kapaligiran. At biglang may nangyaring hindi inaasahan. Umalingaw-ngaw ang tunog ng mga yabag sa marmol na sahig. Napalingon ang mga bisita. Isang matandang lalaki ang dahang pumasok sa ballroom. Nakasuot siya ng kupas at punit na damit. Sira ang kanyang sanelas. Pagod ang kanyang mukha. Tila hindi siya nababagay sa gitna ng mayayamang bisita. Agad na lumapit sa kanya ang mga security guard. Sir, pribado, ilan po ito? Sabi ng isang guard. Bawal po kayo dito. Ngunit nagpatuloy sa paglakad ang matanda. Kalmado siyang lumampas sa kanila. Pinabati ni Isabel ang mga bisita malapit sa entablado nang mapansin niya ang kaguluhan. Lumingon siya at nakita ito. Nanigas ang kanyang ngiti. Nanlaki ang kanyang mga mata. Tumigil ang kanyang puso. Nakilala niya ito agad. Anong ginagawa niya dito? Pulong niya sa sarili. Nagmartsa siya patungo dito. Malakas ang klik ng kanyang takong. Puno ng galit ang kanyang mukha. Anong karapatan mong pumasok dito? Sabi niya. Pribadong event ito para sa mga imbitadong bisita lang. Lumayas ka ngayon din. Kalmadong tumingin sa kanya ang matanda. Wala siyang sinabi. Naningkit ang mga mata ni Isabel. At biglang flash ang pagkakakilala sa kanyang mukha. Teka, dahan niyang sabi. Kilala kita. Ikaw yung lalaki. Yung sa mall. Yung sinampal ko. Nagsimulang magkumpol ang mga bisita. Kumalat ang mga bulungan. Stop mo ako. Sigaw ni Isabel. Sinundan mo ako dito. Gusto mong sirain ang engagement ko. Sa Q, palabasin ang lalaking to. Sumugod si Miguel. Isabel. Anong nangyayari? Stalker ang lalaking to. Malakas na sabi ni Isabel. Sinisigurong maririnig ng lahat. Ilang linggo na niya akong sinusundan. Tingnan niyo siya. Ang dumi niya. Mahirap siya. Hindi siya nababagay dito. Tahimik na nakatayo ang matanda. Hindi niya ipinagtanggol ang sarili. Hindi siya nagsalita. Tinitingnan niya lang ito. Sumabog ang galit ni Isabel. Kaawa. Awa ka. Idinura niya. Akala mo makakapunta ka dito at ipapahiya mo ako. Akala mo makakatayo ka sa harap ng lahat ng taong to at ipapamukha akong masama. Lumapit siya, tumutulo ang lason sa kanyang boses. Ang mga taong tulad mo, dapat alam ang lugar ninyo. Wala kang kwenta, wala kang pera, at habang buhay kang magiging wala. Ngayon, lumayas ka bago kita ipakulong. Sinubukan siyang pakalmahin ni Miguel. Isabel, please, hayaan mo na ang sekyo ang umasikaso. Ngunit wala, nasa katinuan si Isabel. Itinuro niya ang daliri sa matanda. Isa kang kahihiyan. Lumayas ka na. Dahang tumalikod ang matanda. Naglakad siya patungo sa labasan. Ngumiti si Isabel sa tagumpay. Umarap siya muli sa mga bisita. Handa nang ipagpatuloy ang selebrasyon. Ngunit may nangyari na walang sinuman ang inaasahan. Ang tunog ng mga elisi ng helicopter ay pumuno sa hangin. Nayanig ng malakas na ingay ang mga bintana. Lahat ay tumingala. Isang helicopter ang lumalapag sa rooftop ng hotel. Nagningning ang mukha ni Isabel sa tuwa. Si Father, law ko na siguro yan. Helicopter siya. Nakita niyo ba yon? Lahat. Helicopter ang Father. Inaw ko. Pumalakpak siya. Ngumiti siya nang may pagmamalaki. Tiningnan niya ang mga bisita. Naghihintay na humanga sila. Nagbulungan
ang mga bisita. Itinutok ng mga kamera ang kanilang lente pa itaas. Ilang minuto pa, umalingaw-ngaw ang mga yabag mula sa hagdanan. Lahat ay napalingon. Isang lalaki ang lumitaw sa tuktok ng hagdan. Nakasuot siya ng isang matikas at mamahaling itim na suit. Ang kanyang sapatos ay perpektong kintab. Ang kanyang presensya ay nag-utos sa buong silid. Si Don Ricardo iyon. Ngunit ngayon, hindi siya mukhang mahirap. Mukha siyang mahalika. Nagsimulang maglaho ang ngiti ni Isabel. Kumalat ang pagkalito sa kanyang mukha. Dahang bumaba si Don Ricardo sa hagdan. Bawat mata sa silid ay nasa kanya. Tumiretso siya sa mikropono sa entablado. Dahan niyang tinapik ito. Umalingaw-ngaw ang tunog sa tahimik na ballroom. Magandang gabi sa inyong lahat, sabi niya, kalmado ngunit makapangyarihan ang boses. Ang pangalan ko ay Ricardo Ocampo. Ako ang ama ni Miguel. Napuno ng hininga ang silid. Namutla ang mukha ni Isabel. Nandito ako ngayong gabi para ibahagi ang isang bagay na napakahalaga, patuloy ni Don Ricardo. Marami sa inyo ang nakakakilala sa akin bilang isang matagumpay na negosyante. Ngunit ang hindi ninyo alam ay sa loob ng nakaraang ilang buwan, naglalakad ako sa mga kalye ng Maynila na nagpapanggap na isang mahirap na tao. Sumabog sa bulungan ang silid. Inawa ko ito, sabi niya, dahil gusto kong humanap ng mabuting babae para sa aking anak. Isang babaeng mamahalin siya dahil sa kung sino siya, hindi dahil sa kung ano ang mayroon siya. Isang babaeng may mabuting puso. Isang babaeng may respeto at dignidad. Isang babaeng pantay ang trato sa lahat ng tao, mayaman man o mahirap. Uminto siya at tumingin ng diretso kay Isabel. Natahimik ang buong silid. 3 linggo na ang nakalipas, patuloy niya, sa labas ng Greenbelt Mall. Tahimik akong naglalakad, nang bigla na lang, ang babaeng ito, itinuro niya si Isabel, ay sinampal ako sa publiko. Umuka ang bibig ni Isabel, ngunit walang salitang lumabas. Namula ang kanyang mukha, sa hiya. Ininsulto niya ako, sabi ni Don Ricardo. Tinawag niya akong marumi. Sinabi niyang wala akong kwenta. Sinabi niyang mas mababa ako sa kanya. Kinutyan niya ang damit ko, ang itsura ko, lahat tungkol sa akin. Hindi siya nagpakita ng awa, ang habag, ng respeto. Napalingon ang mga bisita kay Isabel. Ang ilan ay umiling sa pagkadismaya. Ang iba ay nagbulungan. Pero wala akong sinabi noong araw na yon, patuloy ni Don Ricardo. Tahimik akong umalis. Gusto ko siyang bigyan ng pagkakataon. Gusto kong makita kung baka masama lang ang araw niya. Kaya pinanood ko siya. Sinubukan ko siya. Tumingin siya sa paligid. Pumunta ako sa isang cafe kung saan siya kumakain. Pinanood ko kung paano niya tratuhin ng waiter na nagdala ng kanyang pagkain ng medyo huli. Ininsulto niya ito, minaliit, at ipinaramdam na walang halaga dahil lang sa ginagawa nito ang kanyang trabaho. Napakatahimik ng silid na maririnig mo ang pagbagsak ng isang karayom. Dinala siya ng anak ko dito sa bahay para ipakilala sa akin, sabi ni Don Ricardo. Ngumiti siya ng matamis, magalang na nagsalita. Tinawag akong sa bawat pangungusap. Umarte, siyang parang perpektong babae. Uminto siya. Pero alam kong lahat yon ay pag-aalte. Alam ko ang tunay niyang pagkatao. At ngayong gabi, ilang minuto lang ang nakalipas, pinatunayan niya ito muli. Nang makita niya akong nakabihis na mahirap, ininsulto niya ako. Tinawag niya akong kaawa-awa. Sinabi niyang wala akong kwenta. Gusto niya akong palabasin na parang basura.
Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Isabel. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Wala ako dito para kanselahin ang engagement, mariing sabi ni Don Ricardo. Desisyon yan ng anak ko. Nandito lang ako para ipakita sa lahat ang katotohanan. Nandito ako para ibunyag ang tunay niyang mukha. Dahil ang isang babaeng hindi kayang lumespeto sa mahihirap, na hindi kayang magpakita ng kabaitan sa mga kapuspalad, ay hindi karapat, dapat sa pagmamahal ng isang mabuting lalaki. Umalis siya sa mikropono at tumingin sa kanyang anak. Nakatayong nanigas si Miguel. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng halong gulat, galit, at pagtataksil. Dahan siyang lumingon kay Isabel. Totoo ba? Tanong niya. Malamig ang boses. Pumuka ang bibig ni Isabel. Tumutulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Miguel, pakiusap. Hayaan mo akong magpaliwanag. Totoo ba? Ulit niya. Mas malakas ang boses. Tumingin si Isabel sa kanyang mga kamay. Hindi na siya makapagsinungaling. Oo. Bulong niya. Umata si Miguel na parang nasaktan. Nakita ko kung paano ka nagsalita sa tatay ko kanina pagdating niya. Akala ko nabigla ka lang. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Ito talaga ang tunay na ikaw. Hindi Miguel. Pakiusap. Pagmamakaawa ni Isabel, inaabot ang kanyang kamay. Sorry, nagkamali ako. Magbabago ako, pinapangako ko. Magiging mas mabuti ako. Ngunit hinila ni Miguel ang kanyang kamay. Magbabago ka? Paano mo babaguhin kung sino ka sa loob? Paano mo babaguhin ang isang pusong minamaliit ang kapwa? Umiling siya. Hindi ako pwedeng magpakasal sa isang taong hinuhusgahan ng iba base sa kanilang damit at pera. Hindi ako pwedeng magpakasal sa isang taong tinatrato ang iba na parang walang halaga. Hindi ako pwedeng magpakasal sa isang taong walang respeto sa dignidad ng tao. Miguel, please, umiyak si Isabel. Lumuhod. Please, wag mong gawin to. Mahal kita. Hindi, mariing sabi ni Miguel. Hindi mo ako mahal. Mahal mo ang pera ko. Mahal mo ang estado ko. Mahal mo kung ano ang maibibigay ko. Pero hindi mo ako mahal. Tumingin siya sa mga bisita. Tapos, na tayo. Bawal na ang kasal, inanunsyo niya. Napuno ng hininga ang silid. Kumislap ang mga kamera. Nagsimulang magbulungan ng malakas ang mga bisita. Umagulgol si Isabel. Hindi. Pakiusap. Huwag mo akong iwan. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Ngunit nakatalikod na si Miguel. Lumakad siya patungo sa kanyang ama. Ara na, pa. Ahimik niyang sabi. Ipinatong ni Don Ricardo ang kamay sa balikat ng kanyang anak. Magkasama silang naglakad palabas. Nagsimulang umalis ang mga bisita. Ang ilan ay tumingin kay Isabel na may awa. Ang iba ay may pandidiri. Ilan ang nagbitiw ng masasakit na salita habang dumadaan. Nakakahiya ka. Deserve mo yan. Isang nawala ang mga tao sa ballroom. Tumigil ang musika. Tila dumilim ang mga ilaw. Ang magagandang dekorasyon ay biglang naging malamig at walang buhay. 2 tao na lang ang natira. Nakaluhod si Isabel sa sahig. Ang kanyang puting gown ay nakakalat sa paligid niya na parang sirang ulap. Sira ang kanyang makeup dahil sa pag-iyak. Nakatakip ang kanyang mga kamay sa mukha. Sa tabi niya ay nakatayo si Aling Helen, ang kanyang ina. Tumutulo ang luha sa mga pisngi nito. Tiningnan niya ang kanyang anak na may sakit sa puso. Isabel, malumanay niyang sabi.
Sinabihan na kita, anak. Sinabi ko sa iyong respetuhin mo ang mga tao. Sinabi kong sisirain ka ng pagiging mayabang mo, pero hindi ka nakinig. Tumingin si Isabel sa kanyang ina, namamaga ang mukha sa pag-iyak. Ma, anong gagawin ko ngayon? Paano ko aayusin to? Lumuhod si Aling Helen sa tabi ng kanyang anak at hinawakan ng kamay nito. Hindi mo na ito maayos, anak, malumanay niyang sabi. Ang nangyari ay nangyari na. Pero pwede kang matuto mula dito. Pwede kang magbago. Pwede kang maging mas mabuting tao. Pero nawala na ang lahat sa akin, umikbi si Isabel. Nakita ng lahat ang nangyari. Alam ng lahat ang totoo. Paano ako haharap sa kanila? Harapin mo sila ng may pagpapakumbaba, sabi ng kanyang ina. Aminin mo ang iyong mga pagkakamali. Humingi ka ng tawad sa mga nasaktan mo at gugulin mo ang natitirang bahagi ng iyong buhay sa pagkato sa mga tao ng may respeto na nararapat sa kanila. Lalong umiyak si Isabel, nanginginig ang kanyang katawan sa lungkot at pagsisisi. Niyakap ni Aling Helen ang kanyang anak. Halika, anak. Umuwi na tayo. Tinulungan niyang tumayo si Isabel. Dahan silang lumabas ng walang laman na borong, iniwan ang mga basag na pangarap at sirang pangako. Sa labas, malamig ang hangin. Kumikislap ang mga ilaw ng lungsod sa di kalayuan. Nagpatuloy ang buhay para sa lahat. Ngunit para kay Isabel, wala nang magiging pareho. Samantala, sa likod ng Mercedes-Benz, tahimik na nakaupo si Miguel sa tabi ng kanyang ama. Matagal silang hindi nagsalita. Sa wakas, binasag ni Miguel ang katahimikan. Salamat pa, malumanay niyang sabi. Salamat po sa pagprotekta sa akin. Lumingon si Don Ricardo sa kanyang anak. Inawa ko lang ang gagawin ng sinumang ama. Hindi ko pwedeng hayaan kang magpakasal sa isang taong sasaktan ka. Tumango si Miguel. Naiintindihan ko na po ngayon kung bakit kayo lumabas doon. Naiintindihan ko na po kung bakit niyo sinubukan ng mga tao. Nagalit po ako sa inyo noon, pero ngayon nakikita kong tama po kayo. Ipinatong ni Don Ricardo ang kanyang kamay sa balikat ni Miguel. Anak, ang tunay na pag-ibig ay bihira. Pero kapag nahanap mo ito, malalaman mo, dahil ang tunay na pag-ibig, nakikita ang puso, hindi ang pera. Ang tunay na pag-ibig ay nakikita ang nasa loob. Pahagyang ngumiti si Miguel. Isang araw, mahahanap ko rin yan. Mahahanap mo, sabi ng kanyang ama, nang may kumpiyansa. At kapag nahanap mo, ako ang unang magdiriwang. Nagmaneho sila sa tahimik na mga kali ng Maynila, pauwi. Naghihintay sa kanila ang mansyon, mainit at payapa. Sa bahay ni Isabel, tinulungan ni Aling Helen ang kanyang anak na umakyat sa itaas. Nakahiga si Isabel sa kanyang kama, umiyak pa rin. Umupo ang kanyang ina, sa tabi niya, marahang hinahaplos ang kanyang buhok. Ma, bulong ni Isabel, ang tanga ko. Akala ko, pera ang lahat. Akala ko, kapangyarihan ang estado sa buhay. Pero mali ako. Oo, anak, malumanay na, sabi ng kanyang ina. Mali ka. Pero ngayon, alam mo na ang katotohanan. At iyon, ang unang hakbang para maging mas mabuti. Ipinikit ni Isabel ang kanyang mga mata. Wasak ang kanyang puso. Durog ang kanyang pride. Sira ang kanyang reputasyon. Ngunit sa kaibuturan, isang maliit na buto ng pagbabago ang nagsimulang tumubo. Pakasakali, ang masakit na aral na ito ay magbabago sa kanya upang maging ang taong dapat siya.
Lumipas ang 3 buwan. Umiwas si Isabel sa mata ng publiko. Isinara niya ang kanyang mga social media account. Tumigil siya sa pagdalo sa mga party at event. Inugol niya ang karamihan ng kanyang oras sa bahay. Nilay. Hinikayat siya ng kanyang ina na mag-volunteer sa isang local charity. Noong una, aalangan si Isabel, ngunit dahan, nagsimula siyang tumulong. Naghain siya ng pagkain sa mga walang tirahan. Nag-donate siya ng mga damit. Nakinig siya sa mga kwento ng mga tao. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakita niya ang mga mahihirap hindi bilang mas mababa sa kanya, kundi bilang mga taong may damdamin, pangarap, at dignidad. Isang hapon, habang naghahain ng pagkain sa isang shelter, nakita ni Isabel ang isang matandang lalaki na nakaupo sa sulok. Naalala niya si Don Ricardo. Kumirot ang kanyang puso sa pagsisisi. Lumapit siya dito at lumuhod. "Magandang hapon po, Tay," malumanay niyang sabi. "Gusto niyo po ba ng pagkain?" Tumingin sa kanya ang matanda na may pagod na mga mata. "Oo, anyeng." Maingat siyang pinagsilbihan ni Isabel. Siniguro niyang puno ang kanyang plato. Pinigyan niya ito ng tubig. Tinanong niya kung may kailangan pa ito. Ngumiti ang matanda. "Salamat, anak. Pagpalain ka ng Diyos." Napuno ng luha ang mga mata ni Isabel. "Hindi po, Tay. Salamat po. Salamat po sa pagpayag ninyong pagsilbihan ko kayo." Tahimik siyang umalis, mas magaan ang puso kaysa sa mga nakaraang buwan. Samantala, nagpatuloy si Miguel sa kanyang buhay. Nag-focus siya sa kanyang negosyo. Nag-ukol siya ng oras sa kanyang ama. Naglakbay siya, nagbasa, nanalangin. At matiyaga siyang naghintay para sa tamang babae na darating sa kanyang buhay. Isang gabi, nakaupo si Don Ricardo kasama ang kanyang anak sa sala. "Anak," sabi niya, "proud ako sa iyo." Tumingin si Miguel sa kanyang ama. "Akit po, pa?" "Dahil ginawa mo ang tamang desisyon," sabi ni Don Ricardo. "Hindi iyon madali, pero pinili mo ang karakter kaysa sa ganda. Pinili mo ang integridad kaysa sa estado. Pinili mo ang iyong mga prinsipyo kaysa sa pansamantalang kaligayahan." Ngumiti si Miguel. "Tinuruan niyo po ako ng mabuti, pa." Ngumiti pabalik si Don Ricardo. "At isang araw, kapag nahanap mo na ang tamang babae, malalaman ko." Dahil tratratuhin niya ang lahat ng may respeto. Makikita niya ang puso ng mga tao, hindi ang kanilang pitaka. Mamahalin ka niya dahil sa kung sino ka, hindi dahil sa kung ano ang mayroon ka. "Naniniwala po akong darating ang araw na yon," sabi ni Miguel. "Darating," sagot ng kanyang ama. "Maging matiyaga ka lang. Ang mabubuting bagay ay dumarating sa mga naghihintay." Naupo sila ng magkasama sa komportableng katahimikan, pinapanood ang paglubog ng araw. Sa kabilang panig ng lungsod, nakaupo si Isabel sa kanyang silid, nagsusulat sa kanyang journal. Isinulat niya ang tungkol sa kanyang mga pagkakamali, mga aral, at asa para sa pagbabago. "Nagkamali ako," isinulat niya. "Hinuhusgahan ko ang mga tao sa kanilang panlabas na anyo. Sinusukat ko ang halaga sa yaman. Akala ko, mas nakatataas ako dahil may pera ako. Pero bulag ako. Ang tunay na halaga ay hindi sa kung anong mayroon ka, kundi sa kung sino ka. Ang tunay na ganda ay hindi sa mamahaling damit, kundi sa isang mabuting puso. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa kung paano mo tratuhin ang mayayaman, kundi sa kung paano mo tratuhin ang mahihirap." Isinara niya ang kanyang journal at tumingin sa labas, sa madilim na kalangitan. Kumikislap ang mga bituin na parang maliliit na ilaw ng pag-asa.
Marahil nawala sa kanya, si Miguel. Marahil nawala ang kanyang reputasyon. Marahil nawala ang lahat ng akala niyang mahalaga. Ngunit mayroon siyang nakuha na mas mahalaga. Nagkaroon siya ng karunungan. Nagkaroon siya ng pagpapakumbaba. Nagkaroon siya ng pagkakataong maging mas mabuting tao. At iyon, na pagtanto niya, ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng pera sa mundo. Kumalat ang kwento ng sampalan sa buong Metro Manila. Usapan ito ng mga tao ng maraming buwan. Naging aral ito na ikinukwento ng mga magulang sa kanilang mga anak. Naging babala na ibinabahagi ng mga kabataan. Klatuhin ang lahat ng may respeto, sabi nila, dahil hindi mo alam kung sino ang nanonood. Hindi mo alam kung sino ang sumusubok sa'yo. Hindi mo alam kung kaninong ama ang iniinsulto mo, at sa mga tahanan sa buong lungsod, tinipon ng mga ina at ama ang kanilang mga anak at sinabi sa kanila ang pinakamahalagang aral sa lahat, mabibili ng pera ang maraming bagay, pero hindi nito mabibili ang pagkatao. Hindi nito mabibili ang respeto. Hindi nito mabibili ang mabuting puso. Kaya maging mabait ka, maging mapagkumbaba, maging magalang. Dahil sa huli, hindi ang kung anong mayroon ka ang mahalaga, kundi kung sino ka. Mga kababayan, ano po ang masasabi ninyo sa nakahantig na kwentong ito? Share po ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Gusto ko pong mabasa ang mga ito mula sa inyo. At hulaan niyo po. Sa loob ng ilang araw, upload ako ng isa pang interesanting kwento, kaya siguraduhin subscribe po kayo sa aking channel at on ang inyong notification bell para notify kayo agad kapag lumabas na ang kwento. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, pindot po ang like button at share sa inyong mga kaibigan. Maraming salamat po sa panonood.